Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiate Cards upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, nakatutok po tayo dyan, kaya sagot na po natin yan para sa lahat ng mga legit Daricals. At syempre, ganun din po sa mga balita at chika sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga chika natin pong nasasagap araw-araw at para ma-notify ka every time na may mga bago tayong reaction video. Anyway, para nga po sa gabing ito, kompleto nga po pala ang TVJ. So, nariyan na po muli si Bossing Vic Soto. Muli po nagbabalik. Kahapon kasi wala siya, no? Kaya ang daming role din itong si Maine Mendoza kahapon. Siyempre, kinatutuwa po yan ng mga Mainers. Anyway, para po sa gabi ito, ang ating pag-uusapan ay pumapatungkol nga po dito sa reservation ng audience sa Itbulaga sapagkat marami po ang matagal nang nagpapareserve pero until now ay hindi raw po sila sinasagot. Samantalang meron daw pong iba na kanila pong paulit-ulit nang nakikita na nakakapasok po doon sa studio ng Itbulaga. So, sana nga daw po ay makalipat na ang TVJ as soon as possible upang sa gayon di na kinakailangan po ng reservation via email sapagkat kaya na po nilang makapag-accommodate ng maraming live audience. But before that guys, narito po pala yung inilabas ng ratings mula po sa Lionheart TV na kung saan ay yung iba, ang OA daw makaka-caption nito si Lionheart. Sabi dito, look, it's showtime continues to wreck. Itbulaga over noontime leadership pulling away in the ratings game with more than two-fold lead according to Nielsen Philippines June 25 data. So, ito nga po, 8.5 ba nakuhang ratings kasi ng Showtime June 25, 2024 versus 3.8 ng Itbulaga. Pero, atin pong inire-remind na 5 channel na po ang gamit nitong Showtime para po sa 8.5 ratings na yan. But still, I just want to congratulate TVJ pa din sapagkat ang TVJ ay nananatili pong mataas ang ratings although sila po ay nasa TV5 sapagkat alam naman po natin kung ilan lang ang ratings ng Showtime noon nung sila po ang nasa TV5, di ba? 1% only. Kahit pa sabihin na natin na malakas itong Showtime, kagaya ng sinasabi na kanilang mga panatiko. So, kung malakas na po sila 1% na kukuha sa TV5, so what more po ang TVJ na pumapalo ng 4 and 3-4-5% ang ratings. Talagang tunay na malakas kasi nung sila po ang nasa GMA naman, GMA only ratings one network lang ay 9% ang nakukuha ng Itbulaga. Samantalang GMA only ang Showtime ay 5.8% lamang. Kung wala pa pong tulong ng ibang channels, hindi po aabot ng 6 at 7-8% ang ratings nila. Kaya ngayon, kung nagyayabang po ang ilang kapamilya fans, lalong higit po ang mga tape defenders, tawanan na lamang po natin sila. Samantala, nitong June 25, meron po pala naging event. Ito pong si Mama Alan. Grabe, napakasipag pong tao ng mga legit Daricals, no? Kaya na masasabi ko na very deserve po nila lahat ng blessings na kanila pong natatanggap. And sa mga bashers na patuloy pong humihila sa kanila pababa, kamusta naman po kayo? May narating na po ba kayo ngayon? Masyado nyo po kasi pinofocus ang buhay po ninyo sa paninira at paghihila sa Itbulaga at mga legit Daricals pababa. Kaya, eto kayo tuloy na natili sa baba habang patuloy po ang pag-asenso ng legit Daricals.
Samantala, eto na nga po mga ka-Darby Kids, para po sa sentro ng ating update ngayong gabing ito. So, nag-guest po pala itong si Carla Avellana dito sa Showtime kamakailan upang i-promote ang kanyang upcoming project na Widow's War kasama itong si Bea Alonso. Ngayon, napansin po ng mga kapamilya fans na tanging si Carla lang ang tumapak sa Showtime. So, nasaan daw si Bea? Mukhang bitter pa rin daw po ang Showtime at ang ABS-CBN dito kay Bea. Kaya naman ang ilang kapuso ay umaalma. Sabi po dito, Carla Avellana in Showtime para sa promotion ng Widow's War. ABS-CBN hindi pa din makamove on, bitter pa din kay Bea. Hindi pinag-guest, kaloka. So, bakit po ito nasama sa ating update at sentro pa na ating balita para ngayong gabing ito? Nadami po kasi ang Itbulaga dito na kesyo, kayang lampasuhin ng Showtime ang Itbulaga even without GMA Network dahil po sa pag-aaway ng ilang kapuso at kapamilya fans over dito kay Bea Alonso. Sabi dito, buti na lang talaga may Showtime na nagsalba noon sa slot ng Kamuning. Can you imagine kung tahanang pinasarap pa rin yan? Ewan. Di walang manonood at walang makikita or walang makakakita niyang guest or promo na yan. Can you imagine Showtime without GMA? Back to zero ratings, malamang. So, ang point dito na ilang kapamilya fans, magpasalamat na lamang ang mga kapuso fans dahil kahit pa paano nakapag-guest at nakapag-promote po ng Widow's War even without Bea Alonso. Ang importante ay nakapag-promote kasi kung hindi daw Showtime ang nandiyan na sumalba sa GMA Network, baka wala pang nangyaring promotion. Pero sabi dito, can you imagine Showtime without GMA? Back to zero ratings malamang. So, kumpara sa kapamilya, sila ang nagsalba sa noon time ng kapuso. Para naman sa mga kapuso, walang-wala ang Showtime kung hindi dahil naman daw sa GMA. Sabi naman dito, pero sorry, pero kahit wala daw GMA, kayang talunin ng Showtime ang Itbulaga. Parang wala naman po binanggit na Itbulaga doon, pero bakit idinamay nyo dito sa away ninyo, sa sagutan ninyo? Kayang talunan ng Itbulaga. Kaya pala matagal na silang nagsasalpukan, pero ngayon lang po nanalo ang Showtime sa ratings sa Itbulaga at ito ay dahil pa sa reach po ng TV5, sa problema sa reach ng TV5. Pero wala po tayong problema doon. Congratulations to them kung sila ang mataas ang ratings ngayon. So, bakit ang nananahimik na Itbulaga ay kailangan po nilang idamay dito? Sorry, pero kahit walang GMA, kayang talunin ng Showtime ang Itbulaga at tahanang pinasara. Bakit balik tayo sa tanong na anong kalagayan nyo kung hindi kayo naisalba ng Showtime? Sabi naman dito, paano nila tatalunan kung zero ratings? Kung zero ang ratings nila, TANGA ka ba? Samantala, sa kabilang update naman natin mga ka-Darby Kids, another sentro ng atin pong balita, hinggil po sa reservation ng audience dito or live audience ng Itbulaga. Sabi dito, meron po naglalabas na kanilang saloobin na mukhang may palakasan daw kasi. Palakasan siguro ang audience sa Itbulaga TVJ. Kasi sa tagal ko nang or sa tagal na ako nag-email, January pa. Hanggang ngayon, wala pa rin confirmation ang Itbulaga, pati na din sa mga kasama ko. Dapat wala ng email kung sino mauuna. At magkasya, yun ang audience. Kaanuhan ang email kung merong palakasan. Sabi naman dito, noong 2023 pa daw July, up to now, 2024 na wali. May palakasan daw talaga. And kino-call out po nila ang Itbulaga dito. Siguro para ba-actionan, lalong higit yun sa mga matagal nang nagpapareserve. Sabi naman dito, grabe naman yung July 2023. Samantalang yung iba, makikita mo halos linggo-linggo ata nasa Itbulaga. Kakontak ata nila sumasagot ng email. Kilala na sila. Give chance to others naman, Itbulaga TVJ. Pag nakita nyo name, same as last week, next 6 months na ulit sila sana.
Sabi naman dito, pag nanalo na sa games ng EB for 6 months, di na ata pwede sumali. Dapat ganyan din sa audience. Pag nanood na ng first time, next 3 to 6 months naman uli para naman makapanood ang iba. Or palitan nyo ang may hawak ng email account ninyo na popolitika kaya kami duda na may palakasan, Itbulaga TVJ. So, narito po talagang kino-call out na nila ang Itbulaga. Pero sabi naman dito, ang tanging solusyon kasi, makalipat na o lumipat na ang TVJ sa mas malaking studio upang sa gayon ay wala ng reservation na yan. Bakit daw kasi ang tagal lumipat ng TVJ? Lipat na lang kasi ng malaking studio. Ang tagal naman kasi, marami rin gustong makapasok. Sus ko, kailan ba kasi lilipat? Ang tagal. So, yan ang question mark. Pero I hope po na sa anniversary ng Itbulaga ay new studio. Pero kung ako naman ang tatanungin, guys, kung kaya naman pong magtiis pa dito po sa studio nila sa TV5, gora lang. As long as ito po ay wala namang upa, 'di ba? Kasi kung uupa po sa mas malaking studio, another expenses na kung tutuusin na po pwede pong gamitin, ipunin na lamang para makagawa ng sarili nilang studio. Depende sa kung ano po ang gusto nilang laki para sa audience and of course sa stage nila. Tiyaga lang din po kasi talaga ang recipe para po sa success ng isang bagay. So for me, let's just focus and support TVJ to attract more advertisers upang sa gayon ay yung mga demand natin ay masagot rin in God's perfect time. Or para magawa po ng TVJ itong mga healing po natin. Lagi po natin tatandaan at the end of the day, bago lamang po ang TVJ production. So kayo ba guys, anong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment lang sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.